Amen. Amen. Wala. Ay, naloobat ko. Naloobat na siya. Amen. Yan, purihin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Yan, yung ating mga patotoo. Talagang yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Amen. Yan. Talagang nandiyan. Sige, yan lang, Brother Joshua. Okay yan. Amen. Yan. Yung mga pagsubok. Kagaya kanina kay Brother Aldrin. Ngayon, nandiyan na si Sabiel. Nasaan na sila? Ayan na, kasama na natin yung pinag-February natin. Yung pagsubok. Okay? Si Yuha, nandiyan na rin, di ba? Yun. Asher's prayer. Wala ka lang dito. Nasa bahay na nila. Okay? Nasa piling na ng kanyang pamilya. Amen? Sino ba? Yung mga pinag-pray natin. Tapos yung lola ni Kian, well done. Nagawa niya yung naispagawa ng Diyos sa kanya. Amen. Bagamat siyempre sa edad ng kanyang lola, talaga siguro kailangan niya na magpahinga sa piling ng Diyos. Yan. Sa atin lahat, ngayong 2024, marami iba't ibang mga suliranin. At iba sa atin, may mga kanya-kanyang dala-dala pa rin, pasanin sa ating mga hinaharap, sa ating mga personal na buhay na tayo lang ang nakakaalam. Yan, yung mga pagsubok na sabi naman ng Diyos, hindi naman tayo hihintulot na subukin na higit sa ating makakaya. Kaya buhay pa tayo ngayon. At may pagkakataon tayong bumawi at humiling sa Diyos ng mga bagay na kailangan natin. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Yan, kaya sa umagang ito, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, base sa ating mga nararanasan sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, gaya nga ng ating mga patotoo, yan, kung paano tayo nakaranas ng mga pagsubok at pinagtagumpayan ng Diyos. Kaya nais kong mangusap sa paksa the behind of the suffering. Yan, nakakabahan ako kapag nag-i-English ako yung grammar baka mali Okay? Buti na lang, meron tayong tinatanungan bago natin sabihin yung ating English. Yan, kaya ang paksa natin sa umagang ito, the behind of the suffering. Ayan. Ano ba sa Tagalog mo, Brother Joshua? The behind of the suffering. O behind of the suffering. Sino ba magaling sa English dyan? Ano sa Tagalog nun? Sa likod ng mga sa likod ng mga paghihirap. O, sa mas mababaw, sa likod ng mga pagsubok. Kasi paghihirap, pagsubok yan Yan, kaya kung tayo may yung mga Biblia, makibukas po tayo sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 2. Tayo lahat ay tumayo at tayo lahat ay magbasa. At pagkatapos basahin, babasahin ko yung 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13. Yeah, sige, tayo lahat tumayo. Pangunahan tayo sa pagbabasan, Sister Abigail. Santiago chapter 1, verse 2. Yan. Basahin po natin ang Santiago chapter 1, verse 2. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito at muli kami naririto makikinig ng iyong buhay at badal na salita. Patnubayan mo po kami, Panginoon. At nawa, tulungan na higit naming maunawaan ang iyong mensahe, Panginoon. Ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patnubayan mo kami. Itago mo kami sa iyong likuran. Lalo na ako na tagapagpahayag. Ikaw ang makita ng lahat. Ikaw ang maparangalan, Panginoon. Salamat. Salamat sa namin. Binabalik ang aming papuri. Pasasalamat pagsamba sa pangalan mo po na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Tayo makakaupo na. Yan. Santiago chapter 1 verse 2. Dapat tayong magalak sa mga pagsubok nating mga hinaharap. At sabi ng 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13, mga minamahal, huwag na kayo magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas
na parang ito'y di pangkaraniwan. So, ibig sabihin, matitinding mga pagsubok na dapat hindi na natin pagtakahan. Sa halip, sa kabilang banda, magalak kayo. Pareho lang sinasabi ng Santiago, chapter 1, verse 2, magalak kayo. Sabi rito sa 13 ng 1 Peter chapter 4, sa halip, magalak kayo. Sa kabilang banda ng pagsubok, sabi ron, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Amen? Kaya ang pagsubok, dapat hindi natin ikalungkot, kundi dapat ito ay ating ikasiya o ikagalak. Amen? Yan. Purihin ng Diyos. Palamahan natin ang Panginoon. Dapat hindi tayo bigo sa mga pagsubok. Kaya dapat gamitin natin ang pagsubok para higit na mapaglingkuran ang Diyos. Amen. Yan. Kaya the behind of the suffering ito'y sa likod ng mga hirap o pagsubok. Bakit tayo dapat magalak? Why do Christians experience suffering? Yan. Bakit tayo dapat magalak kapag tayo ay naghihirap? O dapat tayo'y kapag tayo'y humaharap sa mga pagsubok? At bakit ang mga Kristiyano ay dumaranas ng mga paghihirap o pagsubok? Okay? Yun yung key question. Why do Christians experience suffering? Yan. Bakit tayo dumaranas ng mga pagsubok? Ito'y aalamin natin sa umagang ito. Kaya sabi ng Santiago, magalak ka. O bakit ka dapat magalak sa mga pagsubok na yun? At bakit tayo naghihirapan tayo mga Christian? Kasi Christian, si Kristo, makapangyarihan yan. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Yan, magandang umaga sa ating bisita. Anong pangalan niya? Sister Sophia? Adrian. Ha? Adrian. Walang pinido. Okay. Sige, upo ka, Brother Adrian. Welcome ka sa gawain ng Panginoon sa JBCC. Okay, kasakala ko nung pala wala Peter, wala kang pinido pa nun eh. Ikaw, Pedro, anak ni Cephas. Peter lang, wala. John, yun lang. Juan Pedro. Jesus Christ, hindi Christ ang pinido niya. Christ means Savior. Pag tinanong, anong pinido ng Jesus Christ? Christ, hindi. Christ, ibig sabihin Savior. Okay? Okay, yun. Kaya, Adrian. Okay, Adrian. Welcome sa gawain ng Panginoon sa Jesus Victorious Calvary Church. Yan. Ang aming title sa umagang ito, The Behind of the Suffering. Sa likod ng mga paghihirap. Ano yung mga nasa likod ng paghihirap na dapat natin malaman? Na dapat natin ikagalak. Okay? Kasi ang key question niya, why do Christians experience suffering? Kasi Kristiyano ba na yan? Nakalalang Diyos eh. Ang Diyos ay makapangyarihan. Omnipotent. Omniscient. All-knowing God. Tama ba? Omnipotent. Omnipresent nasa kahit saang panig. Kaya tandaan ninyo ito. Ako'y laging kasama ninyo. Sabi nga ni David. Pumunta man na kayo ni Job sa ilalim ng tubig, nasa himpapawid, ikaw ay naroon. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Ang Diyos natin ay nasa kahit saang panig. Amen. At hindi lang yun. Siya ay omnipresent, siya pa ay all-knowing God. Yung iniisip mo ngayon nakaupo dyan, alam niya yun. Yung naglalaro sa isip mo, alam niya kung pupunta ka ng SM mamaya at makikipag-date ka doon. Yan. Alam niya na rin yung gagawin nyo. Okay? Na kayo kakain ng popcorn. O kaya bibili ng Big Brew. Okay? Alam niya yun. All-knowing God. Okay? Alam niya rin kapag ka gusto mong mag-blow out mamaya. Walang kaya yung birthday girl natin eh. Si Nino, nasa na yun. Nawala. Sa taas. Okay, yan. Kaya yun. All-knowing God kasi ang Diyos. Pero bakit gano'n, brother? Pastor? Bakit nakakaranas ng paghihirap ng mga Christians? Alam naman sila ng makapangyarihang Diyos. Pero, tandaan natin, si Kristo ay likas na Diyos kahit siya'y nagkatawang tao. Sa Colossians 2:9. Tama po ba? Si Jesus Christ ay may dual nature. Siya ay Diyos.
habang siya'y tao. Kaya lang, hindi niya pinagpilitang mabuhay sa mundong ito na pantay sa Diyos. Siya'y nagpakumbaba para maging modelo natin. Kaya kahit siya'y Diyos, nakaranas siya ng paghihirap para maging huwaran sa ating mga literal na tao. Amen? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo taga dito sa sanlibutan. Tayo spiritual being din. Tayo mga anak ng Diyos. Amen? Yan. Kaya si Jesus Christ, bagaman siya Diyos, nakaranas ng paghihirap. Okay? Kaya tayo, hindi rin tayo pwede umiwas dyan sa paghihirap. Pero ano nga ba ang nasa likod ng mga paghihirap na ito? At bakit ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng paghihirap? Ayan yung aalamin natin. At ang unang puntos para dyan, bakit ang Kristiyano ay nakakaranas ng paghihirap? At ano ang nasa likod ng kahirapang ito? Number one, kaya tayo nahihirapan because of sin, sa ating kasalanan. Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis chapter 2 verses 15 to 17, Genesis chapter 2 verses 15 to 17 ay sinasabi ron, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Yan Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy nagbibigay sa kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag, bilin-bilin ng Diyos, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ayan, bilin ng Diyos, huwag mong kakainin iyon. Utos ng Diyos kay Adan. Si Adan ang kausap nito Pag kinain niya yan, mamamatay ka. Ayun. Ngayon, bakit ang tao nakakaranas ng paghihirap? Kasi nagkasala ang tao. At si Adan, ano ba yung sabihin ng kasalanan? Pamumuhay sa sarili. Pamumuhay sa sarili. Bakit ka namuhay sa sarili? Meron kang utos na hindi ginawa. Okay? Ang kasalanan, pagsuway. Okay? Living by own. Pagsuway. Kasi tayo ay nandito sa mundong ito ay para sumunod sa Diyos. At kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, ang Diyos mo ay hindi ang Diyos. Ang Diyos mo ay sarili mo. Kaya pride, tama, pride. Pero ang ibig sabihin ng kasalanan, tandaan nito, ang definition ng kasalanan, pagsuway. Pamumuhay sa sarili. Kasi ang tao dapat nakadedicate para sumunod sa Diyos. Ngayon, bakit ka hindi sumusunod? Kasi namumuhay ka sa sarili mo dahil ang gusto mong Diyos, ikaw ang masunod. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, living by own. Pamumuhay sa sariling lakas, kaalaman, kakayahan, nais. Yan ang kasalanan. At ang tawag doon, pagsuway sa utos ng Diyos. Doon kung bakit nagkasala ang tao. Amen? Kaya basahin pa natin yung Genesis 3:16 to 18. 3. Lipat lang tayo sa 3 ng Genesis 16 to 18. Yan. Sa babae naman, ito ang sinabi, ito yung nagkasala na yung tao. Kasi sinuway ni Adan ng tao ang utos ng Diyos na huwag kakanin. Tama-tama, andun dun yung kaaway, si Satanas, at tinukso yung babae na nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng tadyang ni Adan. Okay? At yung nagkasala, kinain ni Eva. Paliwanag natin kung bakit naging living by own ang kasalanan. Ano ba ang ginawa ng tao? Namuhay siya sa sarili niya. Di ba utos ng Diyos na huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy na ano? Ano yung bunga na yun? Wala, hindi mo. Correction ba? Mansanas, hindi po mansanas siya. Okay. Bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Okay, kasi sa pelikula yung mansanas siya. Okay. Sa pelikula, pero sa biblical, hindi natin pwedeng sabihin siyang apple. Pero, ang tawag doon, bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kaya tayo ay nilalang ng Diyos, wangis at larawan niya, at hindi lang yun, nakakain sila Eva at Adan ng bunga ng punong kahoy, knowledge of good and evil. Kaya
para tayo kagaya ng Diyos. Kita niyo, wala tayo sinusunod. Yung sarili lang natin, pag gusto natin, talagang gagawin natin. Tama po ba? Kasi para tayong Diyos. Tama? Kung kagaya ni Moses, ginawa siyang parang Diyos. Sa buhay naman natin, kapag wala tayong kinikilalang Diyos sa buhay natin, o hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, tayo ang Diyos ng buhay natin. Kaya kahit anong isipin mo, gagawin mo yun. Sa ayaw mo, sa gusto mo. Sa ayaw mo, sa gusto ng iba. Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Tama? Binibalagtas, di ba? Ang pag-ibig. Kapag pumasok sa puso ninyo man, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Kaya susuhoyin mo ang lahat na yan. Bakit? Kasi ikaw yung nasusunod. Gusto mo yun. Amen? Pero kapag ang Diyos, kagaya nga sabi natin kanina sa pag-aaral umaga, kapag gusto mong maging matuwid sa paningin ng Diyos, isa lang ang dapat mong gawin. Tanungin mo yung sarili mo. Kapag si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko, ano kaya ang gagawin niya? Ayan, ang dapat natin malaman. Tandaan natin yun. Kasi kapag si Jesus, sa tingin nyo, gumawa ng isang bagay, ano yung gagawin niya? Wala nang sumagot Sumunod at mabuti. Tama? Kasi walang ibang ginawa si Jesus kundi ito pa rin ang kalooban ng kanyang Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan, kaya yun. Pero balik na tayo sa Genesis 3. Paliwanag natin kung bakit living by all ang kasalanan. Utos kasi ng Diyos sa tao na magkakainin ng bunga. Nung tinukso yung babae ni Satanas, hindi ka mamamatay. Magiging para kang Diyos. Kaya nagkaroon siya ng pride. Parang inulit lang naman ni Satanas yung pagkalikha sa kanila eh. Kasi talaga naman parang Diyos si Adan eh, nung nilalang eh. Diba? Pinamahala siya, binigyan niya ng pangalan yung mga hayop. Katunayan nga, yung si Eva, siya din yung nagbigay ng pangalan eh. Dahil babae si Eva, Eva, ikaw ang ina ng sangkatauhan. Okay? Si Adan. Nagkaroon ng pride ang tao. Si Eva, naghangad siya na parang, wow, maganda ang pagiging Diyos. At imbis na, tanungin niya yung asawa niya, kasi dapat ang ulo ng babae, lalaki eh. Dapat, tanungin niya si Adan, darling, pwede mo bang kainin itong bunga na ito? Sapagkat sinabi ng ahas, kainin ko daw ito at para tayong magiging Diyos. Walang ganun nangyaring senaryo. Pagkus, kinain niya yung bunga. Okay? So, yung sabihin, wala siyang kinikilalang superior sa kanya na mas mataas. Dahil siya yung babae, dapat tatanungin niya yung darling niya. Siya ang ulo, lalaki eh. Hindi niya ginawa. Bagkus nagdesisyon siya sa kanyang sarili na kainin, base sa kanyang narinig sa ahas. Okay, nalilang siya ng ahas at nagkaroon siya ng nasa ng laman, pita ng laman, nasa ng mata, at kayamanan ng mundong ito. Dakila, maganda, maging Diyos. Okay, kaya nakain niya yung bunga ng punong kahoy na yun. At di lang ito nagtapos. Nung makita naman siya ni Adan, at si Adan, nalaman niya na kinain ng kanyang asawa ang bunga, pati siya kumain din. Anong ginawa ni Adan? Bakit nasabi natin di na siya inumuhay sa sarili niya? Hindi rin siya nagsangguni sa superior niya na walang iba ang Diyos na nag-utos mismo sa kanya direkta. Tama po ba? Kundi kinain niya yun dahil gusto niya. Nag-decision siya sa sarili niya. Kaya kasalanan, living by own. Wala kang kinikilalang Diyos, wala kang sinusunod na Diyos. At yun ay laban sa Diyos. Tama po ba? Ayan, naman, naiintindihan natin yung kasalanan. Yan. At pag-usapan na natin ngayon dito sa Genesis 3, yung bunga ng kasalanan. Kaya sabi nito, sa babae na may, kasi dahil kasala yung tao, ang sabi ng Diyos, may sumpa. Sa babae na may, ito ang sabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. At sa panganganak, sakit ay titiisin, kaya may paghihirap na. Ang asawang lalaking iyong nanaisin, pasasakop ka sa kanya't siya mo susundin. Kaya karamihan sa mga babae, sinisikmuraan ang kanilang mga asawa. Lalo na kung hindi na kilala sa Panginoon. Ya? Ha? Ano pa? Ganun na nagiging ending. Kapag ang isang tao ay walang pagkakilala sa Panginoon, hindi naman lahat. Pastor, hindi naman lahat. Meron naman talagang maayos. O, di ba? Pero, malaki ang posibilidad na ganoon. Lalo na kung hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kasi wala kang kinikilalang Diyos.
ang Diyos mo sarili mo. Meron kang pride. Lahat ng nais mo gusto mong gawin. Amen? At kung gusto mo, halimbawa, mga babae, mga lalaki, bahala ka. Kasi gusto mo yun. Okay ba? Sa iba, ganoon. Pero hindi naman lahat. Okay? Pero ganoon talaga ang senaryo. Sa totoo lang, kapag ang tao walang pagkakilala sa Diyos, mapaghangad. Kailangan ko lang ganito. Lahat, hahamakin mo, masunod lamang. Kaya, sa kabila ng kasalanan kanilang nagawa, may karampatang parusa. Ukol doon. Sa babae naman, ito'y sinasabi sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin ang sawang lalaking iyong nanasain, pasasakop pa sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, pinakinggan niya, kaya tandaan, kaya maraming takusa. Sa totoo lang, sa totoong buhay, hindi naman talaga yung lalaki yung head ng pamilya sa karamihan. Yung babae. Kasi biblically, sa panahon ni Adan, si Eva rin yung head eh. Ayan, tingnan mo. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa asawa mo, hindi si Adan nakinig sa Diyos, kundi sa babae. Kaya ang kahinaan ng lalaki talaga yung babae. Sa totoo lang eh. Tama po ba? Kahinaan ng lalaki yung babae. Pero hindi rin, pastor, hindi rin ha. Bakit yung iba talagang naghahabol sa lalaki? Baka pogi kung ano po yung Pascual. Kaya hindi Jericho Rosales. O kaya kahawit ko ng konti. Kung nasuka kayo rin ha. Okay? Ganon. Okay. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pabubrungkal, pagkain mo ay magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay manggagaling. Maghihirap pa hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Yung pala yung dahilan, kaya nagtatrabaho na tayo ngayong mga lalaki. Nag-a-apply ng trabaho, hindi natatanggap, mag-negosyo, malulugi. Yung pala yun. Dahil sa ating consequences, okay? Kabayaran ng kasalanan ng tao. Okay? Kaya napakahalaga ni Jesus sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay, ipaliwanag na natin lahat yon. Ang unang puntos, sa likod ng mga paghihirap na ito, kung bakit tayo nahihirapan, yung kasalanan. Kasi nung time na nilalang yung tao sa Garden of Eden, hayahay si Adan eh. Sa kanya, pinamahala ang lahat. Pinangalanan niya, ikaw, dahil mabilis kang tumakbo, tatawagin kitang kabayo. At ikaw ay aking sasakyan, habang ipinapasyal ko ang aking iniibig na si Eva. Tama? Ang ganda ng buhay ni Adan eh. Tama ba? Ikaw naman, dahil sa magaling kang lumangoy, tatawagin kitang isda. Ayan, magaling eh, no? At ikaw naman, ang taas mo lumipad at napakalaki mo, agila. Ang itatawag ko sa'yo, ipapasyal mo kami sa Boracay. Okay, ng aking iniibig. Pero at ikaw ay kapkap na nagniningning sa gitna ng kadiliman, umanyo ka na parang isang puso para sa aking iniirog. Napaka-sweet niya agad ng panahon. Siguro, habang nililigawan niya si Eva, talagang manghang-mangha sa kanya. Isipin niyo lang. Pero babasahin sa Bible, wala yun ha. Use your imagination lang. Director point of view. Ayan, parang gano'n. Pinaliliwanag lang natin yung maaaring senaryo doon sa Garden of Eden. Yung paghahari ni Adan. Okay, sa kanya pinamahala ang lahat. Binigyan niya ng pangalan ng mga hayop. Malamang naiintindihan siya nung sinusunod siya nun. Yung language nila, wala pang lingwahe nun eh. Kailan lang nagkaroon ng lingwahe? Brother Joshua, nung panahon ng Tore ng Babel. Tore ng Babel. Tama po ba? Nung nagtayo ang tao ng Tore, gusto nilang sakupin ng langit eh. Nagsama-sama sila, magkaisa tayo, magtulong tayo para akyat tayo sa langit. Sasakupin natin ang kaharian ng Diyos. Yan. Nakita ng Diyos, anong ginagawa nyo? Nagkakaisa kayo mag-aaklas kayo laban sa akin. Bumaba ang Diyos at sinupil sila. Doon nagkaroon ng iba't ibang lahi. Yan, nagkaroon ng mga Pilipino, naging watak-watak na sila eh. Yung Japanese,
Chinese, Korean, ano sa'yo? Hot! Hindi na sila kaintindihan. Hot! Ano sa'yo? Hot! Diba? Cool. Ano sa'yo? Ewan ko sa'yo. Diba? Hindi na sila kaintindihan. Bahala kayo dyan, dito kami. Hot! Dito man kami. Diba? Watak-watak na sila doon. Sa Torre ng Babel pala. Pero sa paglikha, talagang si Adan yung sinusunod ng lahat ng mga hayop. Kaya kahit anong iutos niya, susundin niya ng mga hayop na yun. Sapagkat siya lang nagbigay ng pangalan. Pero kung isipin mo, parang totoo naman talaga. Hindi parang talagang totoo kasi kapag nag-alaga ka ng hayop, pwedeng utusan tama? Pagka napalaki mo siya maliit pa, talagang susunod sa'yo Talagang totoo yung Bible Nung paglikha talagang sinusunod siya ng lahat. Kasi tayo pag nag-alaga, kahit ibon na maliit, nakita mo sa Facebook Nakapulot siya ng ibon, mamamatay na. Ngayon pinap niya, tapos nilagyan niya ng tubig na buhay niya. Kasi nalagahan niya, hindi na sa kanya umaalis di ba? Totoo. Kaya talagang biblikal. Kaya iba ang kapangyarihan ni Adan nung pinamahala sa kanya ng Diyos yung garden. Kaya lang sa isang iglap, nawala lang lahat. Parang sa linggong pag-ibig. Nawala lang Lunes. Nang tayo'y nagkakilala, di ba? Kilala niya si Eva. Nung tapos ng isang linggong pag-ibig nila, nawala rin lahat, sumpa na. Ang nangyari, nag-date tayo sa Luneta. Ang saya ng buhay nila nung una di ba? First love never die. Pero nung nagkasala na sila, yun na. Sinisikmuraan na yung babae sa panahon natin ngayon, kinukutongan na. Uy, lasing lalaki, alam mo pagkain dyan. Wala talaga, wala kang trabaho di ba? Ganun na nangyayari ngayon. Pero kung sumunod lang sana yung tao sa Diyos, ang ganda siguro sana lang ending hanggang sa atin ngayon. Pero hindi na natin dapat panghinayangan lang kasi pinaliliwanag lang natin yung suffering, yung sa likod niya, ay yung bumalon. Yun ay dahil sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya sa buhay natin, huwag naman tayo magkakasala. Bakit? Sabi ng Roma 6:23, pakibasa, Sister Abigail. Roma 6:23, 6:23. Mga taga Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nung nagkasala ang tao, nagkaroon na ng kamatayan. Sino yung pinakamatandang tao ng buhay? 900? Si Matusalem. 969 years old. Pero kung hindi nagkasala yung tao, baka higit pa sa 969, no? Kasi mamamatay ka, kaya literal mamamatay talaga. Sa alabok ka lang babalik sa alabok, sabi kay Adan. Ikaw, Adan, sa bagod, pawis, kakain, manggagaling, hirap, hanggang malibig. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Nagkaroon talaga ng kamatayan. Kaya ang laki ng impact ng kasalanan. Kaya sa pagdurusa natin, ang unang puntos, ang nasa likod ng suffering, una, sin, kasalanan, na dapat natin iwasan. Okay? Dagdagan pa natin sa Galatians chapter 6:7. Galatians chapter 6 verse 7. Mga taga-Galatia chapter 6 verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. May consequences. Sa likod ng mga paghihirap, ang unang bagay, ang dahilan diyan, kasalanan. Kung ano ang itinanim natin, yun ang anin. Nagtanim ang tao ng pagsuway, nagkaroon sila ng parusa sa Diyos o sumpa o bunga ng kanilang mga ginawa. Kaya sa buhay natin, huwag na natin asamin pa na magkamali pa sa Diyos. Kaya kaninang umaga, kapag ang kinig ng Diyos, iyang narinig, iyang iyong puso, huwag mong patigasin hanggat ang araw ay matatawag pang ngayon. Amen? Kasi pagkakataon mo na yun, dapat yung narinig mo at kinig ng Diyos, pasalamatan mo na siya. Okay? Kasi ibig sabihin nun, pinili ka niya na mapakinggan mo yung kanyang mga salita at hindi ka lang niya basta pinili, talagang itinuturing kanyang anak. Tandaan natin yan. Kaya pag narinig natin ang tinig ng Diyos,
seryosohin natin ang kanyang salita at pakinggan natin upang maiwasan natin ang kasalanan na nagiging dahilan ng ating mga consequences ng kahirapan. Amen? At bilang Christian, sa totoo lang, hindi nga tayo makakaiwas sa kasalanan, pero hindi rin naman maganda na sa buhay natin ang talagang nananatili sa kasalanan. Amen po ba? Kasi nasa pangalan na natin yung si Jesus Christ. Dapat malinaw natin ipinamumuhay din yung buhay niya. Amen? Yan, kaya ang unang bagay sa likod ng mga paghihirap natin, kasi ang ating topic, the behind of the suffering, yung sa likod ng mga paghihirap, ang unang bagay dyan, na dahilan yan, ang kasalanan. Kaya kung ayaw natin mahirapan, iwasan natin gumawa ng kasalanan. Okay? Pangalawa, ano ang nasa likod ng mga paghihirap at bakit tayo nakakaranas ng mga Christian ng paghihirap? Una, kasi may kasalanan tayo, may consequences. Sa bawat kasalanan natin nagagawa, may consequences, kagaya nila Eva at Adan. Okay? Kung ano itananim kasi, yun ang aanihin. Kaya huwag tayo magkasala. Pangalawang dahilan, sa likod ng mga suffering ng mga paghihirap, ito yung magandang balita. Para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos, to show the power of God. Okay, naniniwala ba kayo ron? Sa mga paghihirap na ating nararanasan, ang isang bagay din na dapat nating laging tandaan, na dapat nating ikagala, kasi sabi ng Santiago chapter 2, yung paghihirap na yan, yung pagsubok na yan, hindi natin dapat yan kalungkot. Dapat magalak tayo. At sabi rin niya ni Pedro sa 1 Peter chapter 4, 12 to 13, dapat magalak kayo sa pagsubok na nararanasan nyo. Bakit? Sa pamamagitan kasi ng pagsubok na yan, na ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi nyo malapapansin sa tuwing tayo sobrang nahihirapan, tumatawag tayo sa Diyos. Amen mo ba? Pero kapag binigay na yung ating pangangailangan, lumalayo na tayo sa Diyos. Tama? Kapag nabibigo na naman tayo, babalik na naman tayo. Pero ang Diyos, tugon pa rin siya ng tugon sa atin eh. No? Napakabuti ng Diyos. Talagang walang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Purihin, palapakan natin ang Panginoon kahit sa Diyos natin. Paulit-ulit, para tayong Israelita sa ilang, magre-reklamo. Moses, nilabas mo ba kami sa Ehipto para gutumin lang dito sa ilang? Pinagpaulan ng Diyos ng mana. Pagka kinapay galing sa langit, mana. Ano ba ito, Moses? Araw-araw na lang bang mana? Araw-araw na lang ba tuyo? Kami tuyo, araw-araw. Kasi tuyo sa bahay ngayon, mauubos na. Sabi ni Nero, huwag na tayo magtiyo na. Nangangamoy tiyo na ako. Yung mga Israelita naman, mana na lang malaki, wala mong karne. Wala mong karne, nagre-reklamo pa. Pinibigyan na ng pagkain, libre. Mamumulot na lang. Nagre-reklamo pa. Gusto ba ng karne? Kaya nagpadala ang Diyos ng pugo. Yung pugo, quail. Yung pugo, pag nakakita kayo, galing langit yun. Okay? Galing langit, hindi ko lang alam sa paglikha kung may quail. Kung may hayop na quail. Kasi di ba, sa Genesis, naglikha ang Diyos noon. Pero sa Exodus, binagsak ng Diyos yung pugo eh. Sa Israelites eh. Sa disyerto. Amen? Pero yun ang alamin. Okay? Wala nang banggit sa Bible eh. Sa ating kaisipan lang yun. Amen? Kaya yun. To show the power of God sa likod ng mga paghihirap, good news pa rin. Maganda pa rin ang bunga niya. Gustong pakita ng Diyos sa atin na makapangyarihan siya. Nasaksihan na natin yan sa buhay ni Moises. Ginawa siya ng Diyos na parang Diyos din. Amen? At nagpadala ang Diyos ng salot sa Egypt para makita ng lahat ang kanyang kapangyarihan. Yung salot na yun, paghihirap yun eh. Yung mga tibaklo, mga sakuna na nangyayari. Kaya hirap na hirap sila. Pero gusto mo ipakita ng Diyos na talagang siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya sa buhay natin yung pagsubok, nagiging instrumento yan sa ating mga buhay para higit nating makilala na talagang tayo ay kinikilala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kasi tayo mga anak niya, mga lahing pinili, grupo ng mahal kang pari, isang bansa nakalaan upang magpahayag ng kamanghamanghang bagay. Bayang pag-aari ng Diyos, hinako sa kadilimang patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? Ano yung patutotoo mo
puso yung buhay kung walang pagtugon ng Diyos sa iyo, kung walang kapangyarihan na ipinakita niya sa iyo. Tama mo ba? Kaya yung mga pagsubok o suffering, paghihirap natin nararanasan, dapat natin ikagalak, sabi ng Santiago at 1 Peter. Bakit? Kasi nakikita natin talaga na tayo'y dinidinig ng Diyos sa ating mga buhay dahil dyan sa mga pagsubok na yan. Amen? Napapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Jeremiah 33, 2 and 3. Pakibasa. Jeremiah chapter 33, verses 2 and 3. Yan. Jeremiah chapter 33 verse 2 to 3. Ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita, at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Purihin ang Diyos. Jeremiah 33:2. Ulitin natin. Okay, Jeremiah 33:2. Yan, tandaan niyo to ha. Ganito ang sabi sa kanya. Ako ang lumikha, humugis, nag-ayos ng buong daigdig. Nagpakilala siya. Yahweh ang aking pangalan. 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakil at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya yung mga paghihirap na yan, dahilan niyan para tayo'y tumawag sa Diyos at tutugunin niya tayo at pakikita ang mga bagay na mahiwaga na imposible para sa atin, na mapupukaw ang ating atensyon para mas lalo natin siyang paniwalaan sa ating mga buhay. Amen? Kaya huwag natin ikalungkot yung mga problema, suliranin, ikagalak natin yan. Kasi napapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kapag tayo ay tumatawag sa Kanya at nahihirapan. Okay? Tandaan natin, tapat ang Diyos at hindi niya ihihintulot na subukin tayo na higit sa ating makakaya. Okay? Kaya sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap na yan, andiyan siya para tumugon sa atin. Kaya lang, kailangan natin lumapit sa Kanya. Okay? Lumapit sa Kanya. Kasi baka hindi mo na siya kailangan pag hindi ka lumalapit sa Kanya. Ang Diyos kasi, pag hindi mo siya kailangan, hahayaan ka lang niya. Pero pag kailangan mo siya, lalapit siya sa iyo. Okay? Kaya tandaan natin yan. Sa likod ng mga paghihirap na ito, meron pa rin mabuting binibigay ang Diyos sa atin. Gusto niyang ipakita na talaga tutugon siya. Yung makapangyarihan niyang gawa ay talagang maipakita sa atin. Amen? Kaya tandaan natin, magalak tayo sa pagsubok o sa kahirapang ating dinaranas. Pangatlo, ano ang nasa likod ng mga paghihirap at bakit nakakaranas sa mga Christian ng paghihirap? Pangatlo, to test our faith. Para subukin ang ating pananampalataya. Deuteronomy 8:16. Pakibasa. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verse 16. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba ang lahat ng iyon sa ikabubuti rin ninyo. Amen. Purihin ang Diyos. Yan. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Kaya maging humble tayo sa Diyos. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Lahat ng bagay na ito sa ikabubuti natin para hindi tayo pagmataas. Kasi kapag lahat ay binigay sa atin ng Diyos, baka lalo lumaki na yung ulo natin na tayo na talaga ang maging Diyos at mapahamak tayo. Pagdating ng araw, kagaya ng mga nagtayo ng Torre ng Babel. Gusto nyo, para wala nang mamuna sa atin kasi ang Diyos noon ang hari. Para wala nang mamuna, wala nang utos-utos. Sakupin na natin yung heaven. Yan, nagtayo sila ng mataas ng gusali. Ang tawag Torre ng Babel. Kaya nagkaroon ng mga lingwahe. Okay? Nagkaroon ng iba't ibang mga wika na. Yan. Kaya dapat sa ikabubuti natin humble at magpakumbaba tayo sa Diyos at magpaturo. Tiisin natin yung mga hirap bilang na pagpapakita sa Diyos na tayo nagpapatuwid sa Kanya. Amen? At hindi lang yun, kayo'y pinakain niya roon ng mana. Hindi. Isang pagkain hindi ninyo
nawala sa mundo. Oh, sino rito yung tuwan-tuwa kapag may pagkain galing ibang bansa, dinalang ka? Di ba? Ang sarap-sarap, uy, wow, parang special ako Hindi ko akalain, binigyan ako ng ganito Ibig sabihin, special ang tingin sa'yo ng taong yon, tama? Biruin mo, naalala ka niya, tapos binigyan ka niya ng isang pagkain na wala sa Pilipinas. Rare. Tama? Uy, ano isipin mo nun? Napaka-special pala ako sa tao ito. Binigyan pa ako ng isang bagay na hindi ko malilimutan, na hindi mo makikita sa Pilipinas. Tama? Sabi, iba kang level sa kanyang buhay, kaya ka binigyan ng ganoong bagay. Ganon tayo sa Diyos. Binigyan tayo ng mana. Ibang level ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang manang yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sarili niyang anak, kaisa-isa at bugtong na anak na kasama niya sa simula pa lang. At ibinigay niya sa atin para lamang mamatay sa krus. Para hugasan ang ating mga kasalanan na namana sa ating mga ninuno at nagagawa natin ngayon. Amen? Turuin niyo yun. Gaano tayo ka-special sa Diyos, binigyan niya ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos at ang mana yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Special, pinakikita niya tayong special sa Kanya. Amen. At sa kahirapan na yan, ikagalak natin yun. Kasi yun, dahil tayo ay tinetest niya sa ating faith para mapatunayan natin karapat dapat tayo sa pagkain na yun na ibinigay niya sa ating mga special na itinuturing niya. Hebreo 11:17. Hebreo 11:17. Hebreo chapter 11 verse 17. Nang sumugin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din na nag-udyok sa kanya na ialay ni Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayon ang ipinangako sa kanya ng Diyos. Amen. Faith para subukin ang pananampalataya kagaya ni Abraham. Yung anak niya si Isaac, nakaisa-isa, na imposible na siya magkaanak, matanda na siya. Tularan natin yung pananampalataya ni Abraham. Kaya sa lahat ng pagkakataon sa kahirapan, huwag tayo bibitaw, manampalataya tayo sa Diyos. Si Abraham, matanda na, 100 years old. Si asawa niyang si Sarah, baog. Bukod sa baog, matanda na. Menopause na yun, hindi na talaga magkakaanak. At bukod sa menopause na baog pa talaga siya, literal, hindi talaga siya magkakaanak. Pero siya'y nagkaanak dahil ipinangako ng Diyos kay Abraham yun, na sa kanya magmumula ang lahi. Sa isang saglit, hiniling, na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na pagmumulan ng lahi ng Israel, biruin mo, pero si Abraham naniwala pa rin, nanampalataya sa Diyos. At inalay niya ang kanyang anak, naniniwala siya sa Diyos talaga, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Pero imposible isa lang ang anak niya bago na yung baong, matanda na siya, baong pa asawa niya, tapos iaalay niya pa sa Diyos. Nung panahon na yun, meron talagang pag-aalay ng mga tao, buhay na tao ng tradisyon nila nung panahon. Kaya ang mindset ni Abraham talagang iahandog niya talaga si Isaac. Kasi tradisyon ng mga tao ng panahon yun yung mag-alay ng mga anak nilang panganay Merong burnt offering nung panahon na yun, susunugin yung mga tao, yung mga panganay at iahandog sa mga Diyos nila. Nung time ni Abraham, may nag-i-exist yung ganong paniniwala. Kaya talagang desidido si Abraham na gawin niya para sa Diyos. Pero sinusubukan lang yung faith niya ng Diyos kung talagang gagawin niya para sa Kanya. Pero sa pagpapatuloy ng istorya ni Abraham, hindi na kinailangan niyang ialay si Isaac. Dahil napatunayan ng Diyos na talagang tapat siya sa Kanyang gagawin sa Kanyang Diyos. Amen? Na talagang kahit anong mangyari, talagang susundin niya ang Diyos. Tunay, iniiwan niya yung sarili niyang yaman Naglakbay siya na parang estranghero sa ibang lugar Tama? At tinuro siya ng Diyos. Etong lugar na ito, na hindi sa inyo, ito yung bibigay ko sa iyong angkan. Noong time na wala pa siyang anak nun. Tama? Sa iyong lahi, ibibigay ko to Baog pa yung asawa niya, matanda na siya. Paano mangyayari yun? Pero siya, naniniwala sa Diyos, kasama niya ang Diyos, sinuto
tutor siya. Itong kalaan, ito bibigay ko sa angkan mo. Pero naniniwala siya. Amen. At ang habang panahon bago dumating. Tama po ba? Kaya isipin natin yun. Maging kagaya tayo ng pananampalataya ni Abraham. Ano ba naman yan? Kung kailan ako naging Christian, tsaka ako nabasted ng aking nililigawan dahil kasi church na yan, kabataan pa na youth na yan eh. Tama? Ano ba naman yan? Kailan ako naging Christian at tanggal ako sa trabaho, kala ko ba, ipopromote na ako eh. Tapos matatapos ko yung pag-aaral ko, tapos makakabango na ako sa aking kabuhayan. Ano ba naman yan? Lalo ako naghihirap. Amen? Tandaan natin, test yan ng Diyos sa atin para mapatunayan yung pananampalataya natin kagaya ni Abraham kung hanggang saan tayo. Kasi hindi naman biro yung pangako niya sa atin. Amen? Ay, hindi natin kayang ipaliwanag yung mga bagay sa likod ng pangako ng Diyos pagdating ng panahon na mahayag na ang ating Panginoong Jesus at muling bumalik. Amen po ba? Amen. Kaya sa likod ng mga paghirap na ito, tinetest ang ating pananampalataya ng Diyos. Kaya dapat tayong magala. Amen? Huwag tayong malungkot, huwag tayong mabahala, huwag tayong panghinaan loob, huwag tayong mapapagod. Okay? Kagaya ni Jesus Christ na nagtiis ng hindi niya kasalanan. Kasalanan natin yun. Binuhat niya yung krus sa bundok ng mga bungo. Sa gitna ng sikat ng araw at habang binubuhat niya yung krus, sinisipa siya. Habang buhat niya yung krusong napakabigat, pag-akyat ng bundok ng mga bungo, sinisipa siya, hinahagupit siya. Tumutong pa siya, dinuduraan siya, tatayo siya, babatungan siya, hulaan mo. Kung sino yung bumatok sa'yo, kung ikaw ang Kristo, hulaan mo. At hindi lang yun, nung napako na siya, sa krus na binubuhat niya, tinuya pa siya. Kung ikaw ang Kristo, maghimala ka. Bumaba ka dyan. Maniniwala kami sa'yo. Biruin niyo yun. Anong ginawa ni Jesus Christ? Wala siyang komento. Dahil wala siyang ibang ginagawa kundi ito pa rin ang kalooban ng Amang makapangyarihan sa lahat. Anong kalooban na yun? Ang mahalin tayong mga tao na naging matitigas ang mga ulo hanggang ngayon. Amen? Amen. Pero yun, tinis ni Jesus Christ para maging modelo natin. Sa gitna ng pagsubok, ikinasiya niya yun. Sa gitna ng kahirapan kanyang dinanas, ikinasiya niya yun. Bakit? Dahil maituturing na tayong anak ng Ama na makapangyarihan sa lahat dahil sa kanyang ginawa. Amen! Palamahan natin ang Panginoong Jesus. Purihin ng Diyos. Ibig na ikalungkot niya yung kanyang mga pagdurusa na naging tao siya, ikinasiya na yun. At nandoon siya ngayon sa kalang trono ng Diyos. At masaya-masaya siya ipinagtatanggol tayo sa Ama. Amen! Amen! Kaya tayo, wag rin tayo panghinaan ng loob sa ating mga kahirapan na nararanasan. Sinusubukan ng ating pananampalataya. Amen? Kaya tandaan natin yan. Ikagalang natin ang pagsubok dahil napapakita nito yung nagawa nating kasalanan. Kaya nakakapagbago tayo. Ay, oo nga, may consequences, Lord. Hindi ko na gagawin ito. Kaluguran mo ako para hindi ko na maranasan yung consequences. At Lord, salamat sa pagsubok kasi Lord, alam ko, tutugunin mo ako. Ipakikita mo yung mga bagay na may hiwagang, magpe-pray ako. Kaya application natin palagi, prayer. Number 2, sa show the power of God. Lagi tayong manalangin, may prayer meetings, may prayer devotion. Kung wala kayo sa mga araw na yun, sa oras na yun, nandito kayo sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, magbigay kayo ng oras sa Panginoon kahit sa isip nyo lang habang kayo nagmamaneho, habang kayo nasa biyahe, habang gumagawa kayo ng mga thesis nyo sa school, habang nagtatrabaho kayo, yung isip nyo, oh, prayer meeting na pala, alas 7 na. 7:30, nagpe-pray na sila pastor doon. Magpe-pray na rin ako sa isip ko. Amen? Yun yung mga part na dapat natin gawin. Ay, devotion na Sabado. Ay, umuulan. Bumabagyo, hindi ako punta sa church. Ang layo ng church. 2 bahay lang pagitan. Ang layo ng church. Bumabagyo. Ang layo ng hangin. Hindi ako baha sa may monumento. Nasa Northville ka lang eh. Yung church, ang lapit lang eh. Hindi ako makakapunta doon sa church ngayon. Okay? Magpe-pray na lang ako. Di ba? Mag-pray ka. Kasi yung conviction ng Holy Spirit sa iyo. Ang mahalaga, nakipag-participate ka. Okay? Dumalangin ka para sa Diyos. Dahil ano man ang iyong ginagawa, dapat gawin mo ang lahat na parang Diyos ang at tandaan mo, all-knowing ang Diyos. Pero may pagkakataon, ipakita
the best talaga. In action. Pinakikita natin yung suffering, yung mga pagtitiis, yung talagang marugdog na paglilingkod natin sa Diyos. Pinaka-the best. Pinaka-the best. Kaya lang may mga time talaga na hindi tayo makarating. Pero kaya lang tandaan nyo ito pinagtakda ang Diyos sa isang araw na tinatawag na ngayon. Gaya ngayon, Sunday. Wala tayo may dahilan pa, sabi ng Bible. Tama ba? Kung magdahilan pa kayo, kasalanan nyo na yun. Kasalanan na natin yun. Diyos at tayo na nakakaalam doon. At nawa, huwag hintulot ng Diyos na kunin niya yung buhay natin sa sitwasyon na nasa panlalamig tayo. Kasi alam ng Diyos yung dahilan mo kung ba't hindi ka nakapunta ng church. Okay? O alam niya kung Sunday hindi ka nakapag-church, nakipag-date ka lang. Tama? Alam niya, Sunday hindi ka nakapag-church dahil gusto mo lang. Kasi minsan ako, sa buhay ko, nung umpisa pa lang akong naglilingkod sa Diyos, hindi din ako active. Simba uwi lang ako at gumagawa pa ako ng dahilan para hindi ako makarating sa church Nakabihis na ako, maghihintay pa ako ng tamang oras para may makita akong kaibigan kausapin ako. At yun ay magiging dahilan ko. Ay, magdadahilan. Kinausap kasi ako ng kaibigan ko. Hindi ako tuloy ako, nangihilayan pa ako kunwari. Hindi na ako aabot siya dyan. Pero hinintay ko Hinintay ko siya Kung maaga pupunta ako, di okay na sana. Kasi hinintay ko pang may pupunta pa sa bahay. Diba? Kaya kapag Sunday, ilan natin sa Diyos. Kung alam mo may bisita ka, huwag muna akong bisitahin dito. Cancel mo muna kasi may lakad ako importante. Tama po ba? Ma'am, okay lang po ba hindi ako pumasok ngayon? Kasi ang araw na ito sa Panginoon pag Sunday po O pwede mag-excuse po ako kasi bawal po sa aming leaders po ako ng church. Kailangan po ako ng Panginoon. Pagka ang tao naman nakarinig ng Panginoon, hihipuin ng Diyos yung puso niyan. Kikilabutan yan. Tandaan natin yan. Ayan ang gawin lang natin. Maniwala lang tayo sa Diyos. Gumawa tayo ng paraan. Kahit sa trabaho, kung kinakailangan. Sir, hindi po ako makakapasok. Bakit? Anong problema? Sir, kasi pasok ko po kay Jesus ngayon. Ay, okay, sige. Wala tayong pag-uusapan dyan. Go. Galon. Maniwala lang tayo sa Panginoon. Pero kung hindi man, ikaw ang Diyos ang nakakalam mo. Gagaya natin si Jesus, naging tao siya. At alam niya ang lahat ng meron tayo. Alam niya ang lahat ng nasa sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pero kung desidido tayo, manalangin tayo, hilihin natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Amen? Sasabi ng Bible, wala ka nang may dahilan pa. Lahat na yan ginawa ni Jesus, ikaw na lang ang magdidesisyon niya. Kaya lang, balikan lang natin yung kanila. Ang kasalanan ay living by own. Pamumuhay sa sarili. Pagdidesisyon sa sarili. Tandaan natin yan. Amen? Yan, okay. Balik na tayo sa likod ng mga kahirapan nito. Ikagalak natin yun dahil doon pinapaalala ng kasalanan na may pagkakataon tayo maging humble at bumalik sa Diyos, mag-confess sa Kanya. Pangalawa, para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, para i-test ang ating pananampalataya. At pang-apat, para matuto na makibahagi sa iba. To learn how to sympathize with other. Tama ba, Brother Joshua? Kabahan ako mag-English To learn how to sympathize with other. Makibahagi sa iba. Yung mga paghihirap natin dinaranas. Tama ba kagaya ni Jesus? Oo, dinaramayan niya ang mga mahihirap, ulila niya. Kaya nga siya naging tao, padadamayan niya na ang mga taong naghihirap. Amen? Sa buhay din natin ganoon. Kaya tayo, hinihintulot ng Diyos na mahirapan at malugmok sa kahirapan kasi para alam mo ang gagawin mo para mahalin ang kapwa mo. Amen? Hindi para, Lord, tulungan mo ako guminhawa ang buhay ko. At pag guminhawa, ano na ang gagawin mo? Magpapatayo ko ng marami kong business. Diba? O, diba? Ganito ang gagawin ko, bibili ako ng magarang kotse. Magiging maayos ang kinabukasan ng aking mga anak. Kaya ang isang bagay, may napakinggan ako isang pangangaral ng isa sa mga pinanonood kong mga preacher Beware sa tagumpay mo sa buhay. Yung makatapos ka ng pag-aaral, mag-ingat ka. Yung maging successful ka sa business mo, mag-ingat ka. Kasi kapag nangyari yung baka ikaw na ang Diyos ng buhay mo. Hindi mo karamihan sa atin pag walang trabaho. Lord, bigyan mo po trabaho. Kami trabaho na.
hihirap na, simple-simple na, di ba? Andiyan pa siya, unang linggo, pangalawang linggo, kahit na kapag may karamdaman, ganun din. Diyan pa yan. Pero pag malakas na yan na yan. Magsya-shot na. Well, shot nga kasi dyan. Di ba? Kasi experience niya, ganyan din ako noon eh. At napagod ako sa kalokohan kong ganun. Dahil nalaman ko, at inisip ko, ang Diyos ay all-knowing kasi eh. Kahit saan ako magpunta, nandiyan siya eh. Hindi ako mapagtago sa kanya. Minsan nga, binigyan ako pagkakataong mangaral. Pagkas ko mangaral, upo, takbo ko sa tindahan, Yossi. Tingin ba? Baka may nakakakita. Ay, si Pastor! Sinubo ko yung... Punta agad akong siya, sinubo ko sigarilyo. Ini! Woo! Kasi nataranta ako eh. Baka mahuli eh. Ganun na nangyari sa akin. Napagod ako sa ganun, Lord. Tapos yung anak ko, sinino. Pa, niligarilyo ka na naman ah! Nakagano sa akin oh. Pinapagalitan ako ng bunso ko, babae pa naman to. Inisip ko, consequences nito, babae pa naman. Tama? Kaya, Lord, tulungan mo ko, hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Bigyan mo ko ng patnubay. Ikaw ang magbago sa akin, hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan, pero gusto kong maging anak mo. Pinilig ko sa kanya at tinugon niya ako. Amen? Kaya tayo ganun din. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung kahirapang ating naranasan, hindi para sa sarili natin, para magmahal sa iba. Amen? Tama po ba? Hebreo 2:14-18. Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2 verse 14-18. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao din si Jesus tulad nila. May laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham. Kaya kinailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aaray ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Diyos si Jesus. Naging tao para ang purpose. Madamayan tayo kasi tayo tao. Amen. Hindi Diyos ka kasi eh. Hindi mo alam yung namin. May dadahil, may isusumpa tayo sa Diyos. Tama? Hindi mo kami naiintindihan, Panginoon eh. Diyos ka eh. Spiritual ka eh. Literal kami nahihirapan. Ngayon, naging tao ang salita at nabuhay sa piling namin. Para wala na tayong idahilan. Siya ang naging huwara natin. Siya ang umako ng lahat ng dapat ikakadusan natin. Kaya huwag na tayong paalipin pa sa paghihirap na ating nararasan. Ikagalang natin ito. At isipin natin na lagi nandiyan si Jesus para sa atin. Nadadamay sa atin sa lahat ng pagkakataon. At sa kabilang banda, paghihirap na ito gawin nating aral para yung pag-ibig natin sa Diyos ay maibaling natin naman sa pag-ibig sa kapwa natin. Amen? Amen. Hindi nyo man napapansin kaya Katinitis, ba't ganun? May pagsubok ko ngayon. Nag-pray ako pero lalo pa tumindi. Nakita kasi ng Panginoon na talagang dumudulog ka sa Kanya. At nakikita niya ng Panginoon sa iyo kagaya ng buhay ni Job na meron kang potensyal talaga na magamit niya sa Kanyang malaking gawain. Amen? Sa malaking plano niya na hanapin ang mga nawawala niyang tupa. Kaya bibigyang hihintulot niya na ikaw ay subukin ng higit. Bakit? May tiwala siya sa iyo eh. Na kapag ikaw ay nagtagumpay ay talagang tiyak, dadamayan mo yung kapwa mo. Kaya ang kailangan gawin, palawakin ang iyong kaunawaan. At hayaang maghari ang banal na espiritu sa iyong puso. Gawin mong aral ang mga pagsubok na iyong nararanasan. Huwag mong ikalungkot. At huwag mong sarilinin yung kahirapan na yun, idulog mo sa Diyos at may paunawa sa iyong lahat. At kung sakaling pagtagumpayin ka niya, huwag mo rin sarilinin yung pagpapala na makukuha mo sa Diyos. Kasi may pangako talaga ang Diyos na talagang gantimpala sa mga taong tapat sa Kanya, na umiibig sa Kanya. Hindi pa-experience sa atin ng Diyos yung para matuto tayong dumamay sa iba. Kasi kung mayaman ka, paano mo maiintindihan yung mahihirap? Paano maiintindihan? Kumakain sila ng tuyo, ay,
bakit ganun kinakain nyo, di ba? Nagtaka ka pa, yaman mo, may pambili kang baboy, kami wala. Ngayon, ikaw din naghihirap, tinitipid mo yung pera mo, tiyo ka lang noodles noon, minsan wala to, yun na lang. Ay, oo, naiintindihan ko sila, nagtitipid sila, at sakaling meron ako, sobra naman, kasi naman to, kahit naman, kansit-kanto naman ako, hindi naman noodles. Di ba? Pasigat ko naman, hati tayo. Di ba, parang ganun. Madadamayan mo na sila, alam mo yung pakiramdam nila. Alam mo yung kung nasaan lugar sila ngayon, kung ano yung feeling nila. Amen po ba? Ano ba? Hebreo 13:3. Hebreo 13:3. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Amen? Siyempre sabihin, yung mga kahirapan yan, ipinakikita at pinararanas ng Diyos yan para ma-experience natin at malaman yung katayuan ng taong nandoon sa kalagayan na yun. At pag nakakita tayo ng tao na nakakaranas din ng gano'n, anong gagawin mo? Tatawanan mo ba sila? Anong utos ng Diyos? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Paano mo mamahalin ang Diyos ng higit sa lahat? Mahalin mo yung kapwa mo. Kasi yun ang kasagutan sa pagmamahal sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos na makilala niya ang Diyos. Ngayon, ipakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na nasa sayo. Amen po ba? Kaya, ipagpasalamat natin yung kahirapang ating nararanasan at lalo tayong dumaranas niyan dahil mas lalo tayong tinitrain ng Diyos para pagdating sa puntong nakita natin yung iba at tayo'y pinagtagumpay na ng Diyos, magagawa natin maintindihan yung sitwasyon nila. Hindi puro panghusga yung gagawin natin. Amen po ba? Silika sa atin yung nakikita natin yung mga bunga kasi may isip tayo. Biblical din yun Nalalaman nyo kung uulan kasi mga kulimlim. Nalalaman nyo yan. Kaya yun ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Yung paghihirap, ikasiyan natin yan at gawin natin instrumento yan para makadamay tayo sa pag-ibig sa kapwa kasi utos ng Diyos. Amen? Okay, panglima, panghuli, to discipline us. Bakit tayo nahihirapan at bakit ang mga Kristiyano nahihirapan para disiplinahin tayo? Para magkaroon tayo ng disiplina. Hebreo 12:6-7. Hebreo chapter 12, verse 6-7. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Amen. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pala tayo nahihirapan kasi tatay natin ng Diyos at dinidisiplina tayo ng Diyos. Amen? Kasi lahat ng pagkakataon yung kahirapan na ating nararanasan, ipagpasalamat lang natin yan kasi dinidisiplina tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon dahil tinuturing niya tayong anak. At dapat natin ikagalak yun. Bakit? Kasi ang ama natin hindi basta-basta ba? Tama? Ang ama natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng lahat ng bagay, na gumawa ng daigdig na ito, lumikha sa ating mga buhay na ito. Amen? Kaya, dapat talaga, panampalatayanan lang natin lagi ang Diyos sa ating mga buhay at ikagala ang mga kahirapan na ating dinaranas. Amen. Tandaan natin, ama natin ng Diyos at walang ama na hindi nagdidisiplina sa kanyang anak. So, ibig sabihin, ang mga paghihirap na ito'y katibayan na tayo'y iniibig ng Diyos. Bakit? Ipinaalala niya sa atin na tayo'y nagkakasala, may pagkakataon tayo magbalik sa Kanya kasi buhay pa tayo. At ipinapakita niya sa atin ang kanyang kapangyarihan para mas lalo tayo lumapit at lumapit sa Kanya. At sinusubok niya ang ating mga pananampalataya para maipakita natin sa ating mga buhay na kagaya natin ang Diyos. Okay? Na kailanman talaga karapat dapat sa Kanyang kaharian dahil mga anak niya tayo. At siyempre, tinuturuan din tayo ng Diyos na mahalin natin ang kapwa natin. Dawayan sila. At para maging huwaran, disiplinado tayo sa lahat ng pagkakataon. At karapat dapat
at siyempre sa buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa ating lahat na umiibig sa Kanya. Tandaan natin, walang papasok sa langit na hindi karapat-dapat doon na marumi. Walang papasok sa langit ng hindi banal. Walang papasok sa langit na hindi matuwid. Tandaan natin yan. Kailangan natin si Jesus. Kasi tayo hindi talaga matuwid, hindi tayo perfecto. Pero kailangan natin si Jesus para maging matuwid tayo at perfecto sa paningin ng Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang ating mga narinig ay maging aral at ehemplo sa ating mga buhay para mas lalo tayong maglingkod sa Diyos na Ama natin na laging nandiyan sa lahat ng pagkakataon. Amen? Marami pa sana, kaya na wala tayong oras. Magkukumunyon pa tayo. Amen? Kaya sa umaga nito, dahil unang linggo ng buwan December, tayo magse-celebrate o mag-aalala ng Kanyang pagliligtas sa atin. Kaya sa mga tagapagdala ng saro at tinapay, dali na natin ito sa harapan. Yan. At kung meron tayong mga Biblia sa aklat ng 1 Corinthians 23, yan, 11:23, yan. Ito ang kuturuan tinanggap ko sa Panginoon, ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus, dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira, perso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inhandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ito ay pag-alala sa ating Panginoong Jesus noong time na siya ay huhulihin na. At yung time na ililigtas niya na tayo at siya'y mamamatay na sa krus. Kaya tayo lahat ay tumayo. Bago natin tanggapin ang tinapay at sarong ito, tayo muna hingi ng dalangin sa Diyos na maging karapat-dapat tayo tumanggap sa tinapay at sarong ito. Hingi tayo ng tawad kung tayo may nagkaroon ng pagkakasala sa wagang ito, sa isip, salita at sa gawa. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon muli. Binibigyan mo kami ng pagkakataon. Alalahanin ang iyong pagliligtas sa amin. Purihin ka. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at patuloy na kami yung linisin at maging karapat dapat tumanggap dito, Panginoon. Ikaw lang ang aming pinararangalan sa aming buhay at lagi umaasa na dating ang araw na makakasama ka namin at matutupad sa amin, Panginoon, ang iyong pangako na buhay na walang hanggan, na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Salamat sa kapatawaran sa inang binabalik ang aming papuri, pasasalamat pagsamba sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Amen. Pagigay natin yung saro at ang tinapay. Hallelujah. Above thrones, purihin ng Diyos. And treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, na laging umaalala sa amin na ayaw mo kaming mapahamak. At dahil doon, Amang Banal, ibinigay mo ang iyong anak ng aming Panginoong Jesus at voluntary naman na bagamat siya'y Diyos, di niya pinagpilitang mabuhay pantay mo, Panginoon. Kundi, buong puso niya ang inaalay ang kanyang buhay sa cross para sa amin upang maging kapatid niya, Panginoon, maging karapat-dapat tawagin mo mga anak. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong pag-ibig sa amin. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon.
at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraproso iyon at sinabi, ito ang aking katawan, inahahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating inumin. At tayo magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat po sa iyong katawan at dugo na simbolismo, Panginoon, ng pagliligtas mo sa amin na ngayon dala-dala namin sa aming buhay. Nakakasigurado kami na pagdating ng araw na yun, Panginoon, maririnig namin ang iyong tinig, well done, my good and faithful servant, na pinakamimithi namin mula sa iyong tinig, Panginoon. Kaya sasabihin mo sa aming harapan at ipuputong ang mga karangalang na uukol para sa amin. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ginawa mo sa krus. Purihin ka sa namin binabalik ng aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan mo po namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang nag-iisang Panginoong Jesus. Amen. 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 Yon. Okay, announcement. Huwag muna tayong uuwi. Mamaya na. Huwag muna tayong uuwi. Meron tayong family day. Amen. At may konting salo-salo. At announcement. Hindi matutuloy yung ating December 7. Medyo busy yung mga magkakandak ng seminar ngayong December. At hindi natin alam kaya na schedule. Pero kung kalooban ng Panginoon, pwede naman. Hintulot ng Diyos kung hintulot niya. At ano pa, malapit na yung Thanksgiving natin, yun naman yung ipagbukas natin pag-pray. Yung ating mga pangailangan doon. Kaya sa mga kapatiran na gusto mo ipag-participate, third week ba ng December yun? 22 ba yun? 23. 23 ng December. Gawin natin siya sa umaga. Okay, umaga natin. Gagalapin ang ating Thanksgiving celebration. Kaya pag-pray natin na nawa, tayo, ipadala ng Diyos para may participate. Okay? Hindi kaya gumamit ang Diyos ng mga tao para makatulong sa atin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Di lang yun. Sa ating mga pinaplano, bumili ng sasakyan, tuloy pa rin yun. Sa mga food box, sa ating printer, pag-pray natin, magkaroon tayo ng printer, sariling printer ng church. Paggawa ng maraming mga traxes. Okay? Announcement din, kapag halimbawa, naisip nyo maglakad-lakad dito sa Northville, pupunta sa kaibigan nyo, habang dumadaan kayo sa bawat iskinita, mag-pray kayo. Walking prayer, okay? Habang hindi kayo nakakapunta sa lugar ng kaibigan nyo. Pag-pray nyo, Lord, tulungan nyo kami makapaghatid ng mabuting balita sa lugar na ito. O kaya, dalhin mo po ang bawat pangyapak ng tao sa church para maturuan namin sa pagkakilala sa iyo. Amen? Huwag natin sayangin yung bawat oras natin. Pahalagahan natin ang bawat pagkakataon na tayong buhay at gamitin para sa paglilingkod ng Panginoon. Amen? At pwede rin naman kung tayo iniipon ng Diyos, paglibot-libot ka dyan, mag-pray. Pag-pray yung mga sulok-sulok ng Northville. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga taong naririto at nawa. Gumawa ka ng paraan para makakilala. Padala mo po kami sa kanila. Mahanap namin yung bawat pamilyang karapat-dapat sa iyong harapan. Alam ko naman na lahat kami karapat-dapat at gamitin mo kami para sa gawain niyo. Kaya mag-pray tayo palagi na hindi masayang yung ating buhay habang tayo naririto sa mundo. Kasi maraming tayong pwedeng gawin. Kasi minsan sa church wala tayong magawa kasi walang pagkakataon. Binibigyan lang tayo ng idea na pwede pa rin tayo mag-participate. Okay? So, pag nasa bahay, mag-pray. Yung mga kaibigan natin, share natin kaibigan natin, kapitbahay. Mag-invite tayo ng kaibigan. Yan. Dapat pwede makakilala sa Panginoon. Tandaan nyo, huwag nyo sayangin ang ating mga napapakinggan. Kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag natin patigasin ang puso. Kasi mamaya, bukas pa kalawa, baka hindi na natin alam
ang mangyayari sa buhay natin. Maganda rin sigurado. At nakakasigurado tayo pag tayo ay nasa piling ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ikaw din ng Diyos. Okay, lahat tayo tumalon. Pangunahan sa pangwakas na panalangin ni Pastor Eddie. Sabay tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga ito, Panginoon, sa aming napakinggan, Panginoon, na kung saan Diyos ang mensahe, Panginoon, sa umagang ito, na kami ay magagalak, Panginoon, na kami minsan dumaranas ng pagsubok, sapagkat, Lord, pinapakita mo, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay talagang tunay, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Ama, sa mga pagsubok na yon. Naway malagpasan po namin, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroong kanya-kanyang pagsubok, Lord. Nawa malagpasan po namin ito sa tulong mo, Diyos. Kami po ay mananampalataya sa iyo. Sa iyo lamang kami aasa, Panginoon, sapagkat, Lord God, wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala sa aming buhay. Panginoon, salamat po. At ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, tayo magkamayan. Yan, purihin ng Diyos. Robin,